Hi guys! Magandang umaga! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao. Wala na nga pong iba si Gandara upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa umagang ito, ayan, good morning, ang ating tatalakayin at pag-uusapan, syempre, ang napakatatag ng Kim Pao na hindi po talaga mag-iba-giba and syempre, mga blessings sa buhay ni Kim Chiu. Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, baka may bago lang dito. Kung gusto nyo po mag-i-updated parati po sa Kim Pao, i-click nyo lang po yung subscribe button natin at notification bell na nariyan sa baba para mag-i-updated at ma-notify po kayo every time na may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga chika at balita na may kinalaman kina Kim and Paolo, sagot na po natin yan. And eto na nga, grabe guys, ang mga blessings sa buhay ni Kim Chiu nag-uumapaw. Nananatili talaga pong nasa taas si Kim Chiu sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga pangbabash sa kanya. Medyo nakakaiyak nga, nakakasenti kapag iniisip mo yung mga pinagdadaanan ni Kim Chiu. Kasi hindi nawawala kaya yung bashing kay Kim. Hindi ko nga rin mag-gets na napakabuti namang tao ni Kimberly, di ba? Pero bakit may mga ganyang tao na hindi masaya sa kasikatan ng sa blessings ng tatamo ng iba? Pinaghirapan naman ni Kim Chiu lahat ng yan. Hindi naman siya dumaan sa shortcut, di ba? And ayun nga, naalala ko na naman tuloy yung kanya pong performance sa Showtime. Talaga ang ganda nun, message na yun, bagay na bagay sa kanya, na kahit anong gawin mo naman, may masasabi talaga sa'yo. Yung parang kahit ginawa mo na yung best mo, yung parang kahit lahat ginawa mo na, nasa tuk-tuk ka na, parang kulang at kulang pa rin. Yun ang mahirap. Yung ubos na ubos ka na kasi ginawa mo na lahat Alam mo sa sarili mo na trinay mo lahat. Ginawa mo yung best mo. Parang bakit kulang na kulang pa rin sa iba. Kaya hayaan na lamang kasi makakamtan mo talagang kasiyahan mo once na hindi mo sila pinansin. And that's the message of Kim Chiu's performance noon sa Showtime na hindi ko talaga makakalimutan kasi kaya nga siguro sila naging panalo at bigay todo doon si Kim Chiu kasi nakaka-relate po talaga siya. Kasi yun naman lagi yung kanya pong pinagdadaanan. Anyway, kaya kahit ganyan po yung mga bashing sa kanya, nananatili naman pong blessed si Kim Chiu. So, sa bilis nga, ayan, at ito yung sa bilis, nananatili si Kim Chiu ang kanila pong endorser. And ayan, supportahan nga po natin. Ang ganda dito ni Kim Chiu. At kahit saan matatagpuan mo na yung tarp niya, no? Anyway guys, dito naman tayo sa ayuda ng Kim Pao na kahit hindi naman sila kita, boses pa lamang nila ay talaga namang kikiligin ka na. Boses pa lang nila Kim and Paolo sapat na. Saka yung kotse guys, tingnan mo naman yan, nakaka-distract. So dyan na lang ako tumitingin, parang yun yung main subject ng video na to. Main subject ng video. Grabe, diba? Ang ng Kim Pao, may paganyan. So, sobrang yan pa lang, kotse pa lang, boses pa lang, super sapat na talaga. Alam na this, diba? Alam na this. So, nakakatuwa na ang bilis din talaga ng tenga, ang bibilis din talaga ng mata ng mga Kim Pao fans. Grabe pang susoko nga naman yan. Ang tawa dito ni Kim Chiu, talagang dinig na dinig. Kilalang kilala na talaga nila Kim and Paolo. Ay ng mga fans yung boses at kilos. Ultimo at anino nila Kim and Paolo. Anyway, si Kim Chiu naman ang ganda ng kanyang kasuotan sa Showtime. And meron pala yung pinagbasehan. Eto, fan na fan po fan talaga siya ni Jenny, ano? So, ayan, ang cute, ang bagay nga po kay Kimi, Ayan, ang ganda. So,
fan na fan pala talaga siya ni ano. Siguro kung may mag-gift sa kanya ng mga outfit na ni Jennie, talagang matutuwa at matutuwa si Kim Chiu. Alam mo naman si Kim, napaka-appreciative pagdating po sa mga binibigay ng mga fans po sa kanya. Sinusuot niya talaga. Hindi siya kagaya ng ibang mga fans, hindi siya kagaya ng ibang mga artista na wala, tinatambak lang, or alam mo yun, ultimo letters, baka nga sa basurahan pa ang punta, or flowers. Pero si Kimi, iba, talagang napaka-appreciative po niya. Ginagamit niya talaga yung bigay sa kanya ng mga fans. Samantala, sabi naman dito nila sa Lolot, magandang umaga sa inyo. Good morning, good morning, good morning. Daming naglipanan na basyo ni Kimi sa Showtime. Cosmic. Yes, sa comment section. Totoo yan. Paano ba naman hindi nag-number 1 ang My Love Will Make You Disappear? Ang mga hindi nila matanggap na nagkaroon po ng movie ang Kim Pao. Tapos ngayon naman nag-number 1 fan sa Netflix. Napaka-successful nung project. Kaya sila naglalabasan. Paano na lang ngayon meron pang The Alibay? Anyway, akala mo daming ambag sa lipunan. Sometimes hindi ka na talaga makakapagtimpi, lalo't pag love mo talaga si Kimi, lalo pag below the belt na. Kaya nung Saturday, nood me sa Showtime, nakipagbakbakan talaga ako sa mga KSP at low life na matapang lang sa likod ng keyboard. Kala mo sinong mga smart at perfect? Buhay kaya nila ang atupagin nila nang may silbi naman sila sa lipunan. Si Kimi, kaliwat kanan, mga blessings dahil sa kabutihan niya at pinaghirapan niya, anuman ang narating niya. Kimi gives joy at positivity of the most of us. Ball of sunshine namin siya, kaya ipapaglaban namin siya, mga low life na bashers. Wala dyan lang sila umaasa sa pangbabash na yan. Ewan ko ba ano bang napapala nila. Napakalungkot talaga ng buhay nila. Ika nga ni Kimi, kung masaya ang buhay nila, hindi sila magkakaroon ng time sa pangbabash, diba? Anyway, sabi naman ni Madam Day Rodriguez, Diyos ko, ano ba yan? Ang aga-aga. Wala ba talagang iba pa? Pati ba mga politiko, idadamay pa? Porke ba? May boyfriend na bagong politiko, yung isang artistang si Kay. Pati si Kim, isasalin nyo. Wala na ba kayong ibang pwedeng iba to kay Kim? Pati kung sino na namang Poncio Pilato ang iuugnay nyo kay Kim. Asan ang resibo mo? Sabi ng bashers, nakita daw niya. Asaan? Nieta. Talaga. Hindi ka pa nakakapagkape. Ito agad bababasa mo. Animales talaga kayo. Ang tino ni Kim, igagaya niyo sa inyo. Kayo nga mga bashers, magbago-bago na kayo ng trabaho. Baka magalit na sa inyo ang Diyos. Abutin kayo ng doble-dobleng karma. Wala na talaga kayong takot gumawa ng fake news. Kung gagawa kayo ng kwento, yung makatotohanan, yung kapanipaniwala, hindi yung katang-isip lang, si Kim pa talaga ang ginagawa niyo ng kwentong galing. Sa marumi yung utak, hala, sige, isip pa kayo ng iba. Sayang naman ang utak nyo, pakinabangan nyo naman. Or mapakinabangan nyo man lang yan. Sa marumi mo nyong imahinasyon. Baka sakaling sumikat ka. Ganyan talaga ang takbo ng utak ng mga desperada at desperado. Pasikatin mo sarili mo, tawanan ka lang ng mga makakimpaw na matatalinong mag-isip. Kawawa na talaga. Kaya itong mga bashers, mamamatay na lang kayo sa inggit. Sige, isip pa ng paninira nyo kay Kim. Si Kim lang ng si Kim. Iba naman, kung sa bagay,
Sabi nyo nga, si Kim and Paolo na naman ang may project. Sila Kim and Paolo ang paborito. Kaya kayo nagkakaganyan. Okay, naiintindihan ko na. Nasosobrahan na kayo ng inggit. Pero dahan-dahan ha, baka masobrahan kayo sa mental. Kayo pulutin. Tapos si Kim na naman ang sisisihin nyo. Wag naman. Karma na yon. Baka nga si Kim na naman po sisihin pag tuluyan pong nawala sa bait. Anyway, about nga dyan, wala sa Kim Pao nga daw kasi na naman. Kim Pao na naman. Kaya, Kim Pao na naman yung kanilang babatikusin. About doon sa politiko, siguro, ganun talaga pag may narinig silang issue sa isang artista, ay pwede itong iba to kay Kim. Parang ganun yung nangyayari. Ano po? Dapat si Kim din. Pag may ganito, ay pwedeng maging istorya kay Kim Chiu. Ewan ko na lang talaga. Ang saya-saya ni Kim Chiu ginaganyan nila. Anyway, panatilihin na lamang po natin yung ganitong ngiti ni Kim Chiu, hayaan na yung mga bashers na yan. So hanggang dito lang muna aking update. Good morning, good morning, good morning po sa inyo. Kita-kits po tayo sa mga susunod ko pang chika. Marami pong salamat.